Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo, sa lahat po ng mga kababayan na makakapanood sa video nito. At maraming salamat po sa patuloy ninyong mga pagsuporta, pagko-comment sa ating video sa araw-araw. Ngayon, hindi ko po alam kung paano umpisahan yung video ito kasi naghahalo yung aking emosyon dahil sa video na talagang lantarang paninira sa iglesia, minumura ang leader ng Iglesia ni Cristo. At hindi po lingid yun sa inyo, marahil ay marami nang nakapanood. Siguro ay marami nang nakapanood sa video iyon ng isang vlogger na napakatapang magsalita, na ang lulutong ng kanyang pagmumura sa leader ng Iglesia ni Cristo, sa buong iglesia. Talagang sinisiraan niya. Hindi ko alam kung paano niya nasasabi yon. May mga nag-comment sa aking post kagabi na naramdaman ko rin yung pakiramdam nila, ayun din ang nararamdaman ko. Naghalong galit, awa sa taong iyan na talagang nagmura sa leader ng Iglesia ni Cristo at sa buong iglesia. Ang binabanggit ko po ay si Epifanio Labrador. I-search po ninyo sa YouTube, Epifanio Labrador. Pero ganoon pa man, ako po ay nagikiusap sa ating kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo na maging mahinahon. Huwag padadala sa bugso ng ating damdamin. Kasi ang Iglesia ni Cristo sumasampalataya ako na ito ang nasa liwanag. Yan ang nakikita, yung isang ilaw na nakalagay sa ibabaw. Yun ang nakikita, nagniningning sa lahat ng antas sa loob ng Iglesia ni Cristo. Talagang maraming nakakakita ngayon, lalo ngayong panahon ito, trending na trending ang Iglesia ni Cristo. Mapapolitika, pang-araw-araw na gawain sa buhay, at pati yung mga ginagawang pagsamba, lahat yan napapansin nila. Lahat, walang naitatago. Bakit? Kasi ang Iglesia ni Cristo ay isang ilaw na nagniningning. Nakikita po ng lahat. Ito, panoorin natin yung binanggit ni Epifanio Labrador. Gusto ko lang itong gawan ng reaksyon. Naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Pag-uusapan po natin ngayon, no? Ito pong ginagawa pong Peace Rally o National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung National Peace Rally daw ng Iglesia ni Cristo ay walang pamumulitika. Malinaw po yan, ha? Sila po ang nagsabi niya, walang halo, ang pagkasabi, walang halong pamumulitika. Pero kaklaruhin ko lang po sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya, huwag daw maniniwala sa Iglesia ni Cristo. Tuloy natin, ha. Bakit kaya sinabi niya huwag maniwala sa Iglesia ni Cristo? Kasi sinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan eh. Ay naku, paano mo nasabi na ginagago ng Iglesia ni Cristo ang mga tao? Mayroon ka bang batayan? May ebidensya ka? Ganyan ba ang Iglesia ni Cristo? Hindi naman, maraming nagpapatotoo ngayon. Hindi lang ngayon, kahit noon pa, na
ang Iglesia ni Cristo ay mabait, matulungin, maawain. Katunayan nga, mayroon ng ginagawang lingap sa mamamayan yan. Yung kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo, may ginagawang lingap sa mamamayan. Hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Tapos sasabihin mo, ginagago ng Iglesia ni Cristo ang mga tao. Anong batayan? Epipanyo Labrador. Isa-isahin natin yan. Papaliwanag ko ngayon. Paliwanag mo rin yung side mo. O, yung tapang mo ay nasa likod ng yung face mask. Ilantad mo yung mukha mo. Di ba matapang ka? Sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, etong si Eduardo Manalo. Ha? Lalong-lalo ka na, ikaw mismo na leader ng Iglesia ni Cristo. Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong kasi akala ko talaga yung sinasabi niyong National Peace Rally para magkasundo. Ha? Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marcoleta sa National Peace Rally ninyo na para bagang pinalalabas doon, na mali ang ginagawa ng mga taga-kamara. Si Congressman Marcoleta hindi nangampanya. Ipinaliwanag niya yung kahulugan ng batas at kung paano gamitin yung Quadcom na binabanggit. Ayon kay Congressman Marcoleta, isang committee. Hindi yun bulwagan ng katarungan. Isang committee yun, yung Quadcom na sinasabi nila na binuo ng mga ilang kongresista. At ayon kay Congressman Marcoleta, walang mga abogado doon sa mga bumubuo. Tapos kung mayroon silang gagawing hearing siguro, ay bawal daw magsalita yung abogado ng tinatanong kahit pakatabi daw niya. Kahit bubulungan daw siya, bawal daw. Bakit? Ano ba yun? Bulwagan ba ng katarungan niya? Sa bulwagan ng katarungan, ganun eh. Kaya nga ang sabi ay dapat dumaan sa rule of law. Narinig ko ba yung sinabi ng kapatid na Arnel Tumanan na ang Iglesia ni Cristo ay hindi tutol sa impeachment basta dadaan sa rule of law. Liwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat tumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Maliwanag yun. Yun. Sana naintindihan mo yun. Yung sinabi ng ministro na ang Iglesia ni Cristo ay hindi kontra sa impeachment basta dadaan sa rule of law. Hindi kung saan-saan yung Quadcom. Ano ba yan? Kwan lang yan. Binubuo lang ng mga congressman na ilan. Sabi ni Congressman Marcoleta, 4. At hindi pa daw mga abogado. Walang abogado isa man sa kanila. Ayon kay Congressman Marcoleta, ganun lang naman ang ginawa niya. Hindi naman siya nangampanya ba si Congressman? Yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka ba naman siraulog ka. Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo. Isang magandang putang ina mo ka. Eduardo Manalo, mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Putang ina mo ka, Eduardo Manalo.
Matindi, grabe. Alam mo, Epifanio Labrador, hindi lang isang beses na ginawa mo ang ganito sa Iglesia ni Cristo. Marami ng beses. Kaya yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ngayon, ewan, hindi ko alam kung ano ang nasa isip nila, pero natitiyak ko. Kasi ang Iglesia ni Cristo ay tahimik na namumuhay. Pag sinabi mong Iglesia ni Cristo, buo yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi doon sa ibang bansa. Lalo na minura mo yung leader ng Iglesia ni Cristo. Ano ba ang kasalanan niya sa iyo? Ano ang kasalanan ng Iglesia ni Cristo? Tsaka hindi gumagawa ng mali ang Iglesia ni Cristo. Wala pa akong nakitang ginawang masama kapatiran natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung mga isipan lang ng ibang tao ang hindi nila buksan, ayaw nilang buksan na at unawain yung katotohanan na sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman nakakasama. Ayaw ninyong tanggapin yung katotohanan na tama ang Iglesia ni Cristo. Bakit yung ibang pari tinanggap nila tama, maganda, ganito? Si President Bongbong Marcos, anong sinabi niya, anong pahayag niya? Sumang-ayon siya. Sumang-ayon ba siya dahil siya ang leader? Hindi, kasi tama naman yung ginagawa ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung ginawang peace rally para sa kapayapaan. Hindi katulad ng pinagsasabi mo na iwan, buksan mo kasi yung isipan. Kaya yung mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo, naalala ko tuloy yung kasaysayan ni Apostol Pablo nung hindi pa siya natawag na maging apostol ng Panginoong Jesucristo. Inusig niya yung Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng miyembro noong panahon ni Apostol Pablo, hindi pa siya apostol noon. Kinakalad ka bawat bahay, kinukuha lahat, tapos nilalagay sa kulungan. Pero nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Nagpakita ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng isang liwanag habang siya ay naglalakad papuntang Damasco. Doon nagsimulang kanyang pagkatawag. Nagbago. Baka, malay natin, baka magbago rin siya. Maraming paraan ng Diyos. Hindi natin alam. Sana nga lang, sana magbago na itong si Epifanio Labrador. Wala namang ginagawang masama sa iyo ka Eduardo Manalo. Bakit ganun? Sana ay magbago ka. Yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo handang magpatawad. Basta totohanan din yung pagbabagong buhay mo. Pero kung maraming beses mo nang ginagawa ang ganyan laban sa Iglesia ni Cristo, Diyos na lang ang bahala. Sinong ginagago ninyo? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo. Magkano ang ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterte? Di puta ka. Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayo mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Walang sa isa yung sinasabi.
Ay nako, sana magbago ka na. Maliwanagan sana yung isipan mo. Muli, maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat.